Okay. Okay. Yung ating napag-usapan kahapon na yung kaming Katoliko daw ay ay sumasalungat sa Bible. SDA ka bro, di ba? Ay, oo, SDA ako bro. Ay ako, kilala mo ako? Hindi. Ay, dati kang SDA. Ayun. Iwan ko sa iyo. Bakit ka naging gano'n? Okay, so ayun, at least aware siya na ako'y dating SDA. So ibig sabihin, dahil aware si Brother Asido na ako'y SDA, aware din siya na lahat ng mga techniques alam ko rin. Okay, Brother Asido. Kasi dati na tayo kung Katoliko dati, na ang Katoliko daw dati nagtuturo sa lungat sa Bible, pero ako'y nandito ngayon eh. So, ang talakayin natin ngayon, yung aral namin aral. Sabihin ng aral namin, nasa aming mga aklat, nakasulat yan sa aklat namin. So, mababasa sa mga aklat namin. Pag sinabing aral namin, nasa Fundamental of the Catholic Dogma, Catechism of the Catholic Church, My Catholic Faith, Our Catholic Faith, Discourses of the Apostles' Creed, nasa mga dokumento namin. So, dito tayo ngayon sa pagluhod sa mga rebulto. Wow! Ito magandang topic. Sabi niya, sinasalungat daw natin ang Biblia. Kasi dati kasi bro, nung ako nasa SDA, pagkakaakala ko kasi, nung ako nasa SDA, ang Katoliko sumasamba sa mga Diyos-Diyusan. Yun ang akala ko noong una. Kasi sa atin sa SDA, pag sinabing rebulto, Diyos-Diyusan kaagad, automatic. Kung tataka lang ako, napansin ko lang, pag ginamit ng Katoliko yung si Moses gumawa ng rebulto, nawawala tayo sa track Tayo nawawala sa tracking na pag rebulto, gawa na kami ng tao, Diyos-Diyusan. Bigla tayong lilipat sa ibang dahilan. Bakit? Sinamba ba? Yun. Napunta sa sinamba, sa atin, pag rebulto, gawa na kami ng tao, Diyos-Diyusan automatic. Yung si Moses naman gumawa ng rebulto, gawa rin ng kami ng tao yung, pero mawawala tayo sa essence na sabihin na natin gawa ng kami ng tao yon. May mata yung kerubin, di nakakakita yon. May pakpak, di nakakalipad yun. Nawawala tayo roon. Bigla tayong tatalon sa bakit sinamba ba ni Moises? Yun, di ba? So nawala na yung pagbigat sa rebulto. Ako nandito ngayon, then nakita ko wala namang sinasabi sa Bible na salungat sa Bible na ang mga Katoliko magbigay respeto sa mga rebulto ng mga santo. Wala naman sa Bible yun bro Kapag tataka lang, ba't mo sinasabi na sinasalungat namin ng Bible, wala naman sa Bible nakalagay na bawal na igalang ang mga larawan ng mga santo. Yan mayroon naman tayo mapabasa sa Ten Commandments. Sa Ten Commandments, wala pang simbahang Katoliko nun. Bakit ayaw nyo maniwala? Ayaw nyo ba maniwala sa Ten Commandments? Diyan tayo sige. Alamin natin kung anong rebulto ang tinutukoy sa Ten Commandments sa Exodus chapter 20 verse 3. Alamin natin kung ito ba'y larawan ng mga santo o hindi. Okay ka na gamitin natin para sa atin. Babasahin ngayon. Babasahin ko bro. Kamalala, babasahin ko. Kasi sa talapang Katoliko, ibang rason yun. Ito. Ayan nasa nasa screen yung talata You may worship no other God than me. Sa amin, ang aming rebulto, hindi namin yan Diyos. Pangalawa, you shall not make yourselves any idols. Ang sa amin, icon. Ang sabi ng Bible, idols. Sa amin, icon. Iba ang idols, iba ang icon. Tapos, mali. Anong mali? Icon. Yan nga ayan ang icon at idol. Mayroon naman tayong mga dictionary, parehas lang yan. Paano yan bro? Dapat sana bro, kung pareho lang, yung mga heretic na iconoclast, bakit iconoclast ang tawag sa kanila at hindi idoloclast? Kung tama yan.
Paliwanag mo nga. Edi, mayroon akong nabasa na ang definition ng icons at idols is synonym. Parehas lang. Yung nga, kung Para yan, pakinggan mo ako. Ang sinabi sa Ten Commandments kasi, ito kasi siguro ang nakulang sa iyo. Ang sinabi ng Ten Commandments, images. Kahit nasa langit, nasa lupa, nasa dagat, huwag kayong gagawa ng rebulto at huwag kayong yuyuko. Yun eh, may ano talaga. ba't gumawa si Moises? Si Moses yun nga ang sinabi ko sa inyo, sinabi mo na kanina, ang aking rason diyan, inutusan siya ng Diyos. So, inutusan siya ng Diyos, gumawa ng Diyos-Diyosan. Hindi, wala namang representation. Yun nga ang sinabi ko sa iyo. Teka, klaro natin na. Ang ginawa ni Moises, kerubin. Ang ginawa ni Moises, kerubin. Ang kerubin, tagalangit. Gawa ng kamay ng tao. May pakpak hindi nakakalipad. Sa madaling salita, rebulto yon. Sabi mo, pag rebulto, si Aini. Huwag mong alisin yung kay Moises kasi Aini sa'yo eh. Aini graven images. Do maliwanag naman na idols na pinagbabawal. Pero yung ginawa ba ni Moises na inutos sa kanya ng Diyos, yun ba ay idols o hindi? Sinabi ko sa iyo, pag niyukuan mo, Hindi. ang mga wala pa tayo sa yuko. pinagawa ng Diyos, pakinggan mo ako. Mayroon kasi definition dyan, hindi yan kayo nawawala sa tingkom. Hindi nyo na isinama dyan ang pagyuko. Di ba dalawa yan, gumawa at yumuko. Wala namang sinabi ang Diyos na yukuan yung mga rebulto. Walang utos dyan ang Diyos. Basahan mo ako muna. Sige. May utos ba ang Diyos? Basahin natin na sina Josue yumuko, nagpatira pa sa harap ng arka. Basahin ko yan ha. Ay hindi naman yan utos. Ay! Utos ba yan ng Diyos? Pakinggan mo ako. Ba't ka napunta sa utos? Ano ba naman yan? Ba't ka napunta? Kaming mga Katoliko, hindi kami gumagawa ng dahil lang sa utos. Kaming mga Katoliko, binigyan kami ng authority. Ano man ang ipahintulot nyo sa lupa, ipapahintulot ko sa langit. At isa sa ipinahintulot ng Iglesia Katolika sa lupa ay ang imahe ng mga santo, hindi ang imahe ng mga Diyos-Diyosan. Imahe ng mga santo. Tapos ang tatakbuhin natin, Exodo 20, wala pang imahe ng mga santo nun. So asa ngayon yung sasabihin mo na sinasalungat namin ng Bible, yung pinagbabatayan mong talata, wala pang imahe ng mga santo niyan. Ang sinabi ko sa iyo, general statement naman ang sinabi sa 10 utos, di ba? Kahit ibig sabihin, laluma na yung 10 utos. Hindi na applicable dahil ibang santos, ibang rebulto ang ginamit niyo. Ganon yun eh. Hindi. Talagang iba yung sa amin, bro. Iba yung sa amin. Kasi yung amin, hindi talaga idols yun. Icon talaga yun. Tinatawag na modernong paganismo dahil ginamit niyo kasi malilangin kasi ang yawa, no? Sige bro. Eto bro, paganismo ha. Babasa ako ng ginagawa ng paganismo. Babasa ako sa Isaiah 44:17. Sige ha? Ito ay gawain ng isang paganismo. Sabi sa paganismo, 17 ng Isaiah, sabi ganito. Yan. Afterwards, he bows down to worship the wooden idol. He bows down to worship the wooden idol. Protect me, he says. You are my God. Yan. Totoo ba to na ang pagano kinikilalang Diyos nila ang rebulto? Yes or no? I-bow down nga. Kayo. Hindi ang tanong bro. Ang tanong ko sa iyo, totoo, tama ba sinasabi rito na ang mga pagano, pag nag-bow down sa harap ng wooden idol, sinasabi nila, protect me, you are my God. Tama ba ito, mali? Tama yan, nasa Biblia yan. Ang tanong, ang Katoliko ba, tinawag ba ang imahe ng mga santo na protect me, you are my God?
Kahit na hindi mo sinabing you are my God, pero Ano sinalungat tinawag namin? niyo, Ano sinalungat namin? tinawag niyo nga patay na yan, mga tao. Ano patay, bro? Ang kahoy hindi namamatay. Ang rebulto, Ayan, hindi namamatay ang rebulto. Ay, yun na nga ang problema sa inyo. Saan ka ba makakita ng mga rebulto na buhay? Sino ba nagturo Kung sa iyo? magmilagro. Sino ba nagturo sa iyo na meron kaming aral na ang rebulto ay buhay? Ikaw nga nagsabi Hoy, Ang wala akong rebulto ay sinabi. Tinan nyo ha, mga nanonood ngayon. Mga nanonood ngayon. Sinabi mo ngayon lang. Sinabi ko raw na ang rebulto ay buhay. Patay. Sinabi ko raw Sinabi na ang ngayon. rebulto ay buhay. Bro, nasa live tayo ngayon. Wala akong binanggit ano? ang rebulto ay buhay. Ngayon mo lang sinabi ang kahoy ay hindi mamamatay. Hindi, ano yun? Hindi, ang sinabi ko sa iyo, Kahoy. ang kahoy hindi naman patay 'yon. Kasi ang kahoy hindi Oy, namamatay. Hindi namamatay ang kahoy, yung rebulto. Ano ba naman? Ano rebulto ang kahoy? Sa amin, bro, ang rebulto, ang rebulto, kahit paluin mo yan, kahit barilin mo yan, hindi yan mag-aaray. Kaya wala kaming turo na buhay ang aming mga rebulto. Yan ang sinabi ko kanina. Nasa live tayo. Patay. Ha? Patay. Hindi rin masasabi mong patay. Hindi rin masasabing patay Ayun kasi hindi naman yan buhay. Pag sinabi mong patay, dumaan sa pagkabuhay. Mayroon ka bang alam sa living things and non-living things? Yeah, ang living things dumaan sa pagkabuhay bago namatay. Yan ang living things. Dumaan sa pagkabuhay bago namatay. Hindi mamamatay ang walang buhay. Ang bato, living things or non-living things? Yung bato na lumalaki, matatawag nating ano yon, non-living. Kasi minsan, yung paglaki ng isang bato, dahil yon sa mga nasa paligid niya, environment niya, yan lumalaki. Ang alam kong living things, bro, animals, plants, people, yun ang alam ko na living things. Ano rebulto nyo? Ano yun? Yung rebulto, hindi siya living thing. Dahil hindi living thing ang rebulto, hindi siya patay. Naku, ano Pag ba yan? sinabi mong patay, dating buhay, namatay. Ang rebulto, living things or non-living things? Non-living things ang rebulto. Kaya non-living things ang rebulto, so hindi siya patay. Kasi pag sinabi mong patay, dumaan sa pagkabuhay. Common sense naman Ay, bro. yung bato. Dali lang naman ang sinabi ko sa iyo madali lang Ano? Pinapa-identify lang kita kung ano ba yung mga living things at non-living things. Living things, gaya ng tao, Rebulto, hayop, elemento, at saka mga tanim. Mga living things yon. Tao, hayop, tanim. Living things yon. Yun ang living things. Yung rebulto, yung mga hindi living things ang rebulto. Hindi siya living things. Kasi kapag living things yan, mahirap yan pukpukin. Kasi buhay. Hindi siya living things. Ang rebulto, hindi siya living things. Pag sinabi mong living things, pag sinabi mong patay, dati buhay, ngayon patay na. Yan ang common sense. Pag sinabing patay, kasi dati siyang buhay. Kung hindi siya dumaan sa pagkabuhay, ba't mo sasabing patay? Tingnan mo sampulan na natin. Si Jose Rizal ay buhay. Ngayon, si Jose Rizal namatay. Ang tanong, yung rebulto ba ni Jose Rizal dati yung buhay na ngayon patay? Hindi. Yung rebulto lang yun. Si Rizal na dating buhay na ngayon patay, nakalibing na. Bakit napahirapan mo pa ang sarili mo? Ayaw mo. Ikaw yata nahihirapan bro Ayaw mong aminin na patay na yung mga rebulto. Bato na yan Sinabi mo bato. Bakit mo sasabihing patay? Dumaan ba yan sa pagkabuhay? Ay nga, yun na nga ang sinabi mo kanina labas-pasok ka Sinabi mo ang bato, non-living things. Ang bato, non-living things. Tama yun. So, dahil non-living things, hindi siya living.
Dahil hindi siya living, hindi siya patay. Eh, ano ba yan? Ano ba ang, Non-living nga. ano ba ang pagkaunawa mo? Ano ba ang pagkaunawa mo sa salitang patay? Ikaw ang tanongin Patay ko. nga. Pakinggan mo ako, non-living things nga. Sige, hindi sige, nabuhay. tanungin kita. Mamamatay Lahat ba? ng- Mamamatay ba ang hindi nabuhay? Diyan do, pagka hindi nabuhay ay non-living things yan. Yun nga. Walang Magagamit mo ba ang term Walang patay? Magagamit mo ba ang term patay sa isang bagay na hindi naman kailanman nabuhay? Pwede mo sabihin natin na non-living things yan. Oh. Non-living things. Halimbawa, cellphone, non-living things ng cellphone. Sige, ipaliwanag mo nga kung anong ibig sabihin mo sa mga rebulto niyo, be. Sige, Ayaw mo yan. kasi sabihin. Yan ang maganda. Okay. Tanungin mo ko kung ano sa amin ang aming rebulto. Okay. Sa amin, ang aming rebulto ay rebulto lang, sagradong simbolo na nagsasalarawan ng mga dating tao na naging alagad ng Diyos, nabuhay sa kabanalan, kaya aming ginagalang. Wala kaming turo na yung rebulto Diyos namin. Magiging Diyos-Diyusan lang ang isang bagay kung kinikilala siya na Diyos nang naniniwala sa Kanya. Gaya ng nasa talata, yung kanyang wooden idol, sinasabihan niya, "You are my God." Oh, sa 20, at yung basahin sa 20, ano nakalagay sa 20? How can anyone be stupid enough to trust something that can be burned to ashes? No one can save themselves like that. Don't they realize that the idols they hold in their hands are not really gods? Hindi ba nila nalalaman na ang mga Diyos-Diyosa na kanilang hawak ay hindi naman mga Diyos? Yan ang ugali ng mga pagano. Pero ang Katoliko, wala naman turo na Diyos ang mga rebulto. Dahil walang turo ang Katoliko na Diyos ang rebulto, how can you say na yan ay idols, hindi nga namin tinuturo na Diyos ang mga rebulto? Oh, see? Sa amin, sagradong simbolo lang yan. Sagradong simbolo lang. Sinabi mo ngayon, sabihin mo sa akin, sinabi mo na respetuhin yon dahil ay sila ay mga simbolo ng mga santos. May mabasa ba tayo sa Biblia dyan? Respetuhin ang mga rebulto ng mga Eto, santos. babasahin ko sa awit 74, etong sinasabi. Sa awit 74, simulan ko sa 4, ang sabi ay ganito. Ang loob... Ano yung awit? Salmo? Salmo. 74 Salmo? Oo. Sabi ganito. May awit kasi. Maawit. Lahi putong awit. Ang loob ng iyong templo'y hindi nila iginalang. Sumisigaw sila na nagtayo ng kanilang mga Diyos-Diyusan. Oh. Ang lahat ng nasa loob na yari sa mga kahoy, magmula sa pintuan mo'y sinibak at pinalakol. Ang lahat ng inukitang mga kahoy. Ang lahat ng inukitang mga kahoy. O, alam ko nakakaunawa ka ng inukit. Inukit, larawang inukit. Yan. Ang lahat ng inukitang mga kahoy sa paligid, pinalakol at dinurog ng kaaway na malupit. Ang iyong banal na santuaryo ay kanilang sinigaan. Nilapastangan nila at winasak ang templong banal. Sa kanilang pag-uusap ay nagpasya ng ganito. Hindi natin sila titigilan hanggang di pa natatalo. Kaya sa buong lupain ang tagpuan ng bayan mo para ikaw ay sambahin, sinunog at naging abo. Wala kaming pangitain ni propetang naglingkod ang ganitong kalagayan, hindi namin maunawaan. Hindi namin malalaman kung kailan matatapos. So yung templo ng Diyos, pinalakol yung mga kahoy na may mga nakaukit. Ay, siyempre ay simbahan niya ng Diyos. Wala namang question dyan. Oh, yun. Yun Pero, nga, ang simbahan ng Diyos, may mga larawang nakaukit. Inukit sa mga kahoy.
At ang mga Hindi naman, nagwasak, ang mga nagwasak Kaya dito, mga kaaway ng Diyos. Iba kasi pinapalaki nyo dyan ribulto, samantalang kung basahin mo talaga ang konteksto dyan, yung sanktuaryo Ay, na banal. Hindi mo alam na ang Lahat naman sanctuaryo may larawan? Lahat naman na sanktuaryo banal. Basta Basahin nandyan natin. Babasahin ko bro na ang sanctuaryo ay may larawan. Ikalawang Korinto, Walang, pakinggan mo dyan do. ano? Mayroon tayo magkasa. Alam ko yan na ang sanktuaryo, mayroong kirubin doon. Oh, di meron pala Alam ko ribulto. Pero ang atin lang diyan, ang issue, hindi natin yuyukuan. Wala tayong mababasa na utos ang Diyos. Nasa ribulto tayo Ito. O katulad sa ginagawa nyo. Yun ang issue dyan Ito sa amin. Ito Yun naman ang sagot ko sa bagay na yan. Ano? Okay. Yun lang. Ang sabi sa Bible na huwag yukuan ay Diyos-Diyosan. Walang sinabi sa Bible na huwag yukuan ang imahe ng mga santo dahil wala pa namang imahe ng mga santo nun. Pangalawa, yung pagyukod namin, no, pagbigay, Ginagawang niya kay Teka, Moses, sumasagot pakinggan ako. mo. Ay, wag mo dalhin. Teka, sumasagot. Ako'y nagpapaliwanag sa aral namin kasi aral namin ang babanggain mo, hindi yung sariling paliwanag mo. Sige. Aral namin kasi sabi mo kasi, yung aral namin baliktad sa Bible, yung aral namin ang lalabas ko. Hindi yung sariling unawa mo. Sige, Oh, sige, eto. Oh. Sa amin, Ako naman din. ha? Nakita ko naman na diniyos-diyos nyo yan. Yung mukuyuko kayo. Sumasangpit-sangpit kayo sa mga pangalan ng mga ribulto. Ano ba yan? I-deny Ribulto. Walang pangalan ng ribulto. Anong walang pangalan ng ribulto? Walang pangalan ng ribulto, bro. Santos. Ribulto lang yan. Ang may pangalan, yung taong inilalarawan ng naturang ribulto. Halimbawa, ribulto ni Jose Rizal. Ibig sabihin ba, ang ribulto ang may pangalang Jose Rizal? Hindi. Yung tao na inilalarawan ng ribulto, si Jose Rizal. Kaya ang tawag sa ribulto ni Jose Rizal. Yung ribulto ni Jose Rizal, walang pangalan yan. Diba naman yan? Very simple lang na mga na logic. Hirapan mo lang ang... Pakinggan mo, hirapan mo lang ang sarili mo dyan doon. Hindi wala ko talaga pinahihirapan ng sarili ko, bro. Napakaliwanag, hindi ko pinahihirapan ng sarili ko. Dahil ng flow na explanation ko Sabi ko nga kanina, yung ribulto ni Jose Rizal, yung ribulto niya, walang pangalan yon. Bakit tawag yun na ribulto ni Jose Rizal? Kasi ang inilalarawan ng ribulto, yung taong may pangalan na Jose Rizal. Pero yung ribulto mismo, walang pangalan yon. Yun ang ibig ko sabihin doon. At hindi natin pambansang bayani ang ribulto. Tandaan mo yan, ha? Ang pambansang bayani natin, yung taong si Jose Rizal. Pero yung ribulto, naglalarawan lang yun sa pambansang bayani. Wala tayong turo na ang pambansang bayani natin yung ribulto. So wala rin kaming turo na yung mga larawan ng mga santo ay mga Diyos. Wala kaming turong ganun. Kaya dapat, para sabihin natin, para maipakita natin sa mga tao na aral nga namin ang kinukontra mo. Bigyan mo ko aklat Katoliko nang sasabi na Diyos ng mga Katoliko ang aming mga ribulto. Bigyan mo ko, bro. Meron ako niyan, bro. Sige, bigyan mo ko. Sinisamba nyo ang larawan ni... Ay, hindi yan ang tanong ko, hindi yan ang tanong ko. Sa amin kasi dalawa ang meaning ng pagsamba. May adoration, may veneration. Sa amin, naman tatakbusan nyo naman definisyon. Sa amin, mahirap sa inyo. Mayroon ka ba mabasa sa... Teka, aral namin ang tinitira mo, di ba? Di ba aral namin ang tinitira mo? O, di aral nga nyo. O, kung aral namin ang tinitira mo, dapat doon tayo sa aral namin, pamalian mo. Hindi yung gagawa ka ng sarili mong interpretation, tapos sasabihin mo aral ng Katoliko. Asan mo mababasa? Na may pagsamba na veneration? Ribulto. May pagsamba na veneration, yung ibig mong sabihin?
yung rebulto, veneration at adoration, sabi mo dalawa yun eh. O tingnan Saan mo. yun mababasa? O, Be. yung Yun. yung pagbibigay galang, halimbawa, yung pagprosesyon sa rebulto, huwag hawakan ng rebulto. Pagprosesyon sa rebulto, yun ay pagbibigay galang sa rebulto. Yun na pagbibigay galang. Kaya nga pinoprosesyon nilang Josue dati yung rebulto eh. Yung Ark of the Covenant eh. Kasi ginagalang nila yung naturang rebulto at saka yung arka. Yan nila pinoprosesyon dati. Pero hindi nila kinikilalang Diyos. The same sa amin. Iginagalang lang namin pero hindi namin kinikilalang Diyos. Eto ha, Catechism of the Catholic Church, paragraph 2132. Anong sabi doon? The honor paid to sacred images is a respectful veneration and not the adoration due to God alone. Pag sinabing not the adoration, hindi din ni Diyos. Kasi not the adoration nga, due to God alone. Yung adoration, yun ang para sa Diyos. Ang aming opisyal na turo, the honor paid to the sacred images is a respectful veneration and not the adoration due to God alone. Kaya kung hindi namin ina-adoration ang rebulto, hindi namin dinidiyos ang rebulto. Pag sinabi mong dinidiyos namin ang rebulto, hindi namin yan aral, interpretation mo yan. Pero ang usapan natin, aral namin ang pag-uusapan natin ngayon, hindi ang interpretation mo. Hindi nyo nga sinulat yun ng mga aral nyo na kayo yumuyuko sa mga rebulto, di ba? Ay hindi yan bro. Kung hindi namin isinulat, kung hindi namin isinulat, bro, kung hindi namin isinulat bro, so hindi namin aral. So hindi pala aral namin ang tinitira mo. Yan na nga, nakita natin na yumuyuko kayo. Hindi mo nabasa yung 1:7:24? Nabasa mo 1:7:24 o hindi? Ay, hindi. Ay, nabasa ko siguro. Pero Ano nakalagay sa 1:7:24? 1:24. Basahin natin. Sige, anong nakalagay sa'yo? 1:24. Nakalagay. Ayaw na kamo paghukom. Kani paghukom mo. Sige. Dali tugot sa paghukom. Tuloy mo. Ayaw na kamo paghukom, pinasikan sa inyong makita. Kundili pinasupay sa hustong sukdanan. Ayon. Pinasubay sa hustong sukdanan. So, ibinabatay sa tamang pamantayan. Ngayon, ang tamang pamantayan para kami hatulan, ayon ba sa aming opisyal na turo o ayon sa nakikita mo? Bro, ang ako nakita di ay unsa pa man di ay na nga niingon man ang Biblia ayaw mo og yuko. Di ba pamantayan man yan? Yung interpretation mo sa nakikita mo, bro. Yung interpretation mo sa nakikita mo, bro, yun ba ang nasa opisyal namin turo? Meron ngang turo nyo na sinamba nyo yung mga larawan. Saan mo nabasa na turo namin na dinidiyos namin ang aming rebulto? Ay, pagsamba, ano pa ba yan? Ay, mali. Wag kang mag-interpret dyan. Sa amin nga, may dalawang uri ng pagsamba. Mayroon kaming adoration, meron kaming veneration. Sa inyo kasi adoration lang eh, kaya hindi nyo may paliwanag yung Daniel 2:46 kasi isa lang ang meaning sa inyo na pagsamba. Sa inyo, isa lang ang meaning sa inyo. Tingnan nyo ha. Daniel 2:46. Babasahin ko sa King James Version, dating Biblia. Ang nakalagay ganito. No? Daniel 2:46. Ito sinasabi. Nang magkagayoy, ang haring Nabucodonosor ay nagpatira pa at sumamba kay Daniel. Ang term ginamit dyan, sumamba. Kanino? Kay Daniel. Dahil ba sinamba si Daniel? Diyos na niya si Daniel. Sa English dyan, ang nakalagay dyan, then the king Nebuchadnezzar fell upon his face and worshiped Daniel. Winworship niya si Daniel. Ngayon, yung worship na ba niyan is kinilalang Diyos si Daniel? No. Hindi kailanman kinilalang Diyos si Daniel dyan sa worship na yan. Bakit? Ang meaning ng worship na yan, hindi Diyos kundi binigyan lang ng paggalang. Magandang balita, Biblia tayo.
Yumukod si Haring Nebukadnezar sa nalapat ang muka sa lupa at nagbigay galang kay Daniel. So hindi niya kinikilalang Diyos si Daniel, nagbigay galang lang siya. Pero sa King James Version, ang nakalagay dyan, sinamba. So biblically, dalawa ang meaning ng pagsamba. Pagbibigay galang at pagdidiyos. Ngayon, pag sinabi mong sinasamba ng Katoliko ang rebulto, tanungin mo muna kami, ano ba ang unawa namin sa pagsamba? At hindi yung ikaw ang mag-i-interpret kung ano yung pagsamba. Diyan lo, ako na naman O sige. Pakinggan mo ako. Ang binigay mong talata, si Nabucodonosor nagpatilapa kay Daniel. Sumamba. Sign of respect. Sumamba. Alam mo, Sumamba. Huwag mong walaan yung term samba. lagay natin na depende yan depende Anong na yan depende? sa interpretasyon ng mayong magandang balitang Biblia, nagpatirapa, nagrespeto siya sa kay Daniel. Ay, sa King James Yun Version, ang nakalagay doon? Yun na nga, sinabi ko, depende yan, worship sa sinabi mo, nag-worship. O ngayon, sa inyo sa SDA, ilan ang meaning ng worship? Pakinggan mo ako, walang problema sa amin yan. Anong walang problema? Punta na sa Biblia. Wala problema nga yan Kayo lang ang nagproblema. Hindi. Anong hindi kami namang problema? Sinabi ko na nga na pag sa amin, pagsamba, dalawa ang meaning. Wala akong problema dyan. Ewan ko, ba't mo sinasabing kami ang namang problema? Wala kaming problema dyan